Isang mapagpalang Martes ng hapon po sa ating lahat at muli kami ay nagagalak na kayo po ay muli naming makasama dito po sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod ng Preacher Lester Yabut kasama po ni Ma'am Sheila and Brother Shem, at muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo po ay sama-samang nananalangin. Walang sound. Check mo nga yung sa sa baba. Teka lang. Kanina may hello. Wala. Teka lang. Ako nga ito. Hello. Ito meron. Baka mababa yung volume ng phone mo. Ayan, okay. Hindi ko alam kung nagkaroon ho kami ng technical difficulty. Pero gayon pa man, ay maraming salamat po sa muli niyong pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. At tayo po ay natutuwa na tayo po ay patuloy na makapanalangin para sa isa't isa. Sabay-sabay tayo manalangin at makaparinig po ng salita ng Panginoon. Ayan, maraming salamat po. At bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang mga nakakasama po natin. Magandang hapon po, Ate Beth Akong. Maraming salamat po sa pag-confirm na mayroon pong audio. And then for Brother Eugene Cabaya, magandang hapon po. Maging kay Nanay Doris Santos, good afternoon po. Ayan. And then tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po na isang panalangin. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, maraming salamat po sa hapong ito na muli niyo binigay sa amin. Kami po ay sama-sama na makapanalangin sa inyo at mailagay po sa inyong paanan ng aming mga panalangin, ng aming mga heart's desires, O Lord, ang aming mga hinaing, maging ang aming mga supplications, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy niyang pagpalain ng bawat isa at patuloy po na kami po ay matuto mula sa inyong salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, tayo po ay magsisimula sa bati sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Babati po muna tayo ng mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Noong April 28 po, ang Ma'am Antoinette Adona, and then April 29, ang Sister Erlene Shapno, and then bukas po May 1, ang Preacher Gary Chua, ang ating pong nakakatuwang dito po sa Hardin ng Panalangin. Happy birthday po, Preacher Gary, at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. And then sa May 2 naman po ay magdiriwang ng kanilang birthdays sina Marvin Carpio, Jeremiah Gloriani at si Patricia May Yabut, ang aking pong kapatid. May 3 naman po si Tito Edgardo Pacheco. And then May 5 ang si LV Del Rosario at si David Kikep. Sa May 6 naman po si Kaylin de Guzman Belen at si Maris Gail Clemente. Sa May 7 naman po ang Preacher Jebes Orara. Ito po ay sa next Tuesday. Ayan po. At nabati naman po sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. April 30, si Evan and Sister Mina Chua, ang kapatid po ng Preacher Gary Chua at ang kanyang brother-in-law. Yan. Happy wedding anniversary po. At ito po ay ngayon, April 30. And then sa church anniversaries naman po, noong April 28, ang MIBC Kawit under the leadership of Pastor Nel Datur ay nagdiwang po ng kanilang anniversary. And then sa May 5 naman po, ang MIBCK Tansa Cavite Outreach under Pastor Nel Datur ay magdiriwang din po ng kanilang church anniversary.
Ayan, at bago po tayo dumako sa ating praise, magandang hapon po kay Brother Cyril Escobar at kay Ma'am Joyce Digan. Ayan. And then tayo po ay dadako sa ating praises. Of course, ang inyong lingkod, ako po ay nagpupuri sa ating Panginoon sa isang successful leadership strategic meeting na aking pong inattendan last week, at nagpapasalamat po ako sa kanyang binigay na wisdom and strength maging sa kanya pong traveling mercies. Also, praising and thanking the Lord for the approved visa po papunta po sa Poland. Ang inyong lingkod po ay pupunta sa Poland because of some of my responsibilities sa aking pong trabaho. Ito po ay mula May 11 at babalik po ako sa May 18. Patuloy po natin panalangin ang provisions and safe travels ng Panginoon. And then we also would like to congratulate the newlyweds, ang Brother Nico and Sister Hannah Orara Pacheco. Sila po ay kinasal noong April 24. Ayan, congratulations po kay Brother Nico and Sister Hannah. And then from Sister Carmelita Belen, ang kanyang papuri sa Panginoon at pasasalamat sapagkat patuloy po na nagpo-provide ang Panginoon ng mga buyers sa kanila araw-araw kahit mainit, at higit sa lahat po ang pag-iingat po sa kanilang pamilya. Ayan. And then tayo po ay dadako sa ating sa ating condolences. Tayo po ay nakikiramay kay Pastor Nel Datur at sa kanyang family for the passing po of his brother si Rogelio Datur ngayong araw po ito, April 30. Patuloy po natin ipanalangin ang comfort po ng Panginoon sa Datur family, maging sa mga mahal po sa buhay na naiwan. Okay. At magandang hapon po kay Sister Baby Aya Vestrus. Ayan, magandang hapon po maging kay Sister Nika de Guzman Belen. Dadako po tayo sa pagbabanggit ng ilang pong sick brethren and loved ones, and then tutungo po tayo sa ating few sa pagbanggit po ng ilang mga prayer request. And then patuloy natin panalangin si Jocelyn Hapitana, meron po siyang high fever, maging ang Pastor Mike Digan sa kanyang kalusugan sapagkat hindi mataas po ang kanyang resulta ng kanyang lab results. And then patuloy natin panalangin ang ating expectant mother, si Sister Agnes Casiao at si Arabel Bautista Ocampo. Sa ilang prayer request po na ating babanggitin, patuloy po natin panalangin ang Pastor Neil Kekep at ang Preacher Manny Nicolas, ang MIBC mission trip po nila sa Romblon and Antique. And then from Sister Carmelita Belen, patuloy natin panalangin ang salvation ng kanilang mga mahal sa buhay, maayos na kalusugan, ang extra blessings po ng bawat isa, pag-iingat po kay Pastor sa bawat biyahe niya, at sa pagkakaroon po ng mainit na paglilingkod, maibalik daw po dito ang pagtuturo ng mga bata at patuloy silang bigyan ng karunungan sa soul winning. And then ang kanilang pag-aaral ang pag-aaral po ng kanyang mga anak at pamangkin, at makapasa po si Sister Nika sa entrance exam. Prayer request po din nila mapacheck up ang kanilang mga magulang at makapag-aral ang Brother Wilson sa Bible School. And then from John Real Servito, mabuting kalusugan ng asawa at anak, at ang kanyang mama na nasa probinsya ay iwasan po na sila ay magkasakit. Ang prayer request po ng Sister Alexis Salazar, good health sa family, ang pag-iingat sa araw-araw, magkaroon ng mas maraming kliyente sa kanyang trabaho, ang financial po na pangangailangan ng church, at ang sama rin po natin sa panalangin ang FIBAP Sport Fest. Let us pray for the safe travels of our players tomorrow. And then ang MIBFC Missions Conference from May 10 to 19. Let us pray for Pastor Tim Nolan and delegates from the US to have the traveling mercies of the Lord. At patuloy natin ipanalangin ang Blessed Hope Christian Academy, ang kanilang enrollment, at ang classes po nila ay mag-i-start sa June 24. Sama rin po natin sa panalangin ang ating mga online ministries. Ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feastings of the Divine Verses kasama po ng Bishop De Vega, ang May Kaagapay with Pastor Nel Datur, ang Of Warden of Prayer with Pastor Neil Kekep, at kasama po dyan ang Preacher Jabez and Preacher June Esbieto. Sama rin po natin ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos sa pangunguna po ng Pastor Lito
Paraiso. Sama natin sa panalangin ang ating mga medical personnel sa Pilipinas, ang Sister Sharin and Sister Sharini Gloriani, Sister Winnie Bolalin, Brother Bon Halili, Dr. Lando Abilion, Dr. Tristan Abilion, Dr. May Halili at si Dr. Narito Alig II. From the US, sina Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Murray, si Eloisa Tuason at si Maria Teresa Castillo. And then sama natin sa panalangin Mr. and Mrs. BJ and Mercy Villamiel from Canada at si Rani and Judith Castillo sa London. Sama natin ang ating other brethren abroad, sina Marvin Legaspi and family from the US, Brother Joey Digan and family from the UK, ang Sister Ami Kayabyab and family from Spain, Dr. Marilyn Cabantog from the US, ang preacher Jonathan Shapno, si Mary Ann Santos from Kingdom of Saudi Arabia, sina Dr. Ivan and Mina Chua and family sa Taiwan and US, si Alan Castillo sa New York, si Brother Gilbert Gesmundo and family sa Singapore, Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Avancenia sa Australia. Sama rin po natin sina Nino and Denise De Peña sa Australia, si James and Aggie Armstrong from the US, Nanay Gertrude Severino sa Macau, ang Sister Elsa Bonso, Ma'am Shirley Palye, sina Ryan, Jane, Maurice and Elise Clemente sa Canada naman po, sina Sister Marian Cabana, Saudi Arabia, si Christine J. Sarmiento and family sa Australia. Of course, patuloy natin isama ang ating mga elders and senior citizens, maging ang mga heart's desire po ng bawat isa na nanonood po ngayong hapong ito. Yan po muna ang ating babanggitin at tayo po muna, tignan ko lang po kung may dumagdag sa ating mga nanonood. Ayan. At tayo po muna ay makakasumpong ng isang tanging bilang mula kay Sister Sheila. Nanganguhay ko nooy laging nangangamba. Ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko. Ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking buhay. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Ang title po niyan ay Kapayapaan at wala pong ibang, ang mga mananampalataya ay kay Kristo lamang po, talagang makakatunghay ng tunay na kapayapaan. Ayan. At maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito, Sister Carmelita Belen at si
Sino pa ba to? Siya lang pala. Okay. Siya lang ang nadagdag. Okay, maging sa aming kaibigan na si Arnie Adrias, magandang hapon sa iyo. Yan, at tayo po ay tutungo na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. If you have your Bibles with you, please turn your Bibles to the book of Colossians. Yan po ay nasa New Testament. Ayan, Book of Colossians, ang ating main text ay kukunin po natin sa chapter 3. Colossians chapter 3, at ang text po ay from verse 22 to 25. Colossians 3:22 to 25, at ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of persons. Ang ating pinaka-key or main verse na pagtutuunan po ng ating pansin ngayong hapon ito ay sa verse 23. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. At ang title po ng ating devotion is As to the Lord. Let us pray at humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita na aming pag-aaralin ngayong hapong ito. Patuloy nyo kaming bigyan ng desire, O Lord, na kami po ay matuto from your word. Patuloy nyo akong bigyan ng wisdom, O Lord, sa pangangaral ng inyong salita. Ang makita po nila ay kayo at hindi po ako, at tago nyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, dito po sa ating main text na binasa, ito po ay sulat ni Pablo sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano na po ito sa Colossians, kung paano ang mga Kristiyano ay dapat paano tayo maging, di ba? Ano yung dapat na manner na meron tayo pagdating sa paggawa natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sa panahon po kasi ni Pablo ay kung kailan ito po ay sinulat ay meron pa pong slavery na tinatawag po. At in most parts of the world, di ba? Dito marami, kumbaga hindi pa na-abolish ang slavery ng panahon na yan. Rampant po ang slavery ng panahon po ni Pablo. And Paul is teaching the servants that pagka sila ay sumunod sa kanilang mga masters, hindi dahil gusto nilang ma-please yung kanilang masters. Hindi dahil gusto lang nilang makita ng mga tao na masisipag na tao. Sabi po yan sa verse 22. Pero bilang mga mananampalataya nung panahon po ni Pablo, ay sundin nila ang kanilang mga masters na parang ang sinusunod nila ay ang ating Panginoon. Ayan. So paano ito magiging relevant ngayon? Ang slavery po na abolish na based from the research po noong 1833 ito po ay inabolish ng Britain, at noong 1865 naman po ay inabolish na rin po ang slavery ng US. At sa panahon po natin ngayon, bihira na lang po hindi ko alam kung meron pang countries na nagpa-practice ng slavery, pero karamihan po sa mga bansa ngayon hindi na po ito pinapractice. So, how is this relevant now in our time? Ito mga passages na to. Basahin po natin sa Hebrews 9. Ayan. Hebrews 9, 11 to 14. Ito po ang sinasabi rito. Hebrews 9, 11 to 14. But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. But if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God.
Sabi po rito, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya na ang ating mga kasalanan ay pinatawad sa mapamagitan po ng dugo ni Kristo na kanyang inalay po sa ating Panginoong Diyos. Yan po ay mababasa sa binasa natin sa verse 14 na sinasabi dito sa verse 14 na bilang mananampalataya, ikay nanampalataya, ang iyong kasalanan ay nahugasan na sa dugo ni Kristo, na that we are to serve the living God. Diba? Sabi dito, purge your conscience from dead works to serve the living God. Tayo po ay may panunungkulan na maglingkod sa ating Panginoon. Yung binasa po nating verse, ay sinasabi rin na kung tayo ay nagtatrabaho, if we work para sa ating na may intensyon na tayo ay maglingkod sa Panginoon, kapag ka hindi po tayo nanampalataya o hindi tayo naniniwala sa dugo na itinigis ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating kaligtasan, yung pong mga works na ito, yung mga gawa na ito ay patay para sa Panginoon. Sinabi po riyan diyan, hindi po ito nag-account sa kahit ano. Wala pong halaga ito. Na kung tayo ng trabaho, tayo ay naglilingkod at iniisip natin na ang paglilingkod natin, ang mga ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kung hindi po muna tayo naligtas ng dugo ng banal na dugo ni Kristo, yun po ay baliwala. Wala po siyang halaga, So, kung tayo ay we rely, we rely on our works, if we rely on serving the Lord para sa ating salvation, ang sabi po ng Bible sa binasa natin, they are dead works. Sila ay mga patay na gawa. At unfortunately, kahit gaano kadaming prayers ang pinray mo na, kahit gaano kahabang oras at ilang araw ka na nag-fasting, kung marami kang ginawang mga mabubuting bagay kung saan nagbigay ka siguro sa mga churches, sa mga misyon, walang amount of serving, sa ministry will save your soul. Hindi po iyon ang nakakapagligtas, hindi yung ating pagsaserve, hindi yung ating ginagawa, no amount of what we do can redeem our soul, can save our soul. Kahit yung marami ka ng oras na sinakripisyo para sa mga gawain, nagsakripisyo ka ng efforts mo, ng pagod mo, pagod na pagod ka, may gawain, sige, ginawa mo, kahit walang bayad, kahit na ang pinag-uusapan dito talagang pagmamahal lang sa gawain. Pero kung wala yung kaligtasan, bali wala po yun. Wala po yung halaga sa ating Panginoon. Kahit naglabas ka pa ng limpak-limpak na salapi at marami kang na-build na church, mga church building, marami kang natulungan na mga mahihirap, kahit ibinigay mo ang iyong kalahat-lahat, it does not save your soul. Hindi po yun sapat para makamit natin ang kaligtasan. It is only after you believe in the Lord Jesus Christ at sa kanyang naging kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at pagkatapos sa pangatlong araw siya po ay nabuhay na mag-uli. At sa kanyang work, hindi po sa ating work, doon sa kanyang work sa cross, doon tayo nagtiwala para sa ating kaligtasan. That is when our works will be accounted for. Yun po ang formula, manampalataya muna tayo, magtiwala muna tayo kay Kristo na sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang tumigis na dugo, ay maliligtas tayo sa ating mga kasalanan. Doon po ang first step Yan ang formula, yan ang first step. Bakit? Sapagkat pag tayo nanampalataya, tayo po ay we are born again, Yung banal na dugo ni Kristo, yan po ang babalot sa ating makasalanang tao. At yan po ang makikita ng Panginoon. Ang kabanalan po ni Kristo ang bumabalot sa atin. Sapagkat pagka ganun po ang nangyari, nagkakaroon po ng reconciliation. Remember Adam and Eve, pinalayas po sila sa Garden of Eden. Bakit? Nagkasala sila And God cannot have fellowship with a sinful man, sapagkat siya po ay banal. Pero sa ginawa ni Kristo, sa ating pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na substitution. Si Kristo ang naparusahan para sa ating mga kasalanan, yung kanyang inosenteng dugo, ang kanyang banal na dugo, ang mai-impute po sa atin. Kaya ngayon, pwede na po tayong magkaroon uli ng fellowship sa ating Panginoon. And that is when the Lord will recognize your service to Him.
Yung hindi ka pa nakakapagkilala sa Panginoon, kahit anong effort mo dyan, wala po yan. Hindi ka i-recognize ng Panginoon, hindi ka niya kilala eh. Makasalanan ka eh. Pero kung ang dugo ni Kristo ay nasa atin na, at ang nakikita niya ay kabanalan ni Kristo, that is when we are born into God's family. And then our service will be acknowledged. Yan po ang formula on how we serve God. Let us be saved first, no? And then once we are saved, when we pray, when we fast, when we do good works, yan po ay counted as service to God. At we will reap the rewards pag ginawa po natin ito. It's not for the salvation anymore because you're already saved. Ligtas ka na eh. Ang dugo ni Kristo, di ba? So bakit ka pag naglingkod ka sa Panginoon, it's not to be saved. It's to render service to God. And when we do service to God, we reap the rewards in heaven. Basahin po natin sa Matthew 6, 19 to 21. Ang sabi po rito sa Matthew 6, 19 to 21, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, pag binasa po natin sa Matthew 6, yung previous verses from Matthew 6 verse 1 hanggang 18, dito sinasabi ng ating Panginoong Kristo na paano tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit, no? At sabi nga dito, ang mga topic niya dito is when you give alms, di ba? When you fast, when you pray, these are considered service to the Lord. Pero hindi po doon natatapos. Sinasabi rin po ng ating Panginoong Kristo kung paano mo siya dapat gawin. No? The manner on how you should give your alms, on the manner on how you should fast, at the manner on how you should pray, na magiging kaaya-aya siya sa paningin ng ating Panginoon at hindi sa paningin ng mga tao. So, hindi lang pala basta nag-fasting ka, nag-pray ka, gumawa ka ng mabuti, okay na yon. No? Merong paraan na gagawin mo ito na magiging pleasing sa mata ng Panginoon. So, merong condition, no? There is a right way, a right manner, and a condition where God will be pleased, no, in our service to Him. Basahin po natin yan sa Philippians 2. Philippians 2:12 to 13. Sabi po dito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Nakita niyo po yon? Ang ating paglilingkod ay para sa pleasure ng Panginoon, no? Hindi para sa pleasure natin na makita tayo ng ibang tao na ay napaka-religious naman itong taong ito. Buti pa siya, no? Laging pagdating sa hindi para ipupurihan tayo ng tao eh. In fact, iwasan natin papurihan tayo ng tao. Dapat ang magpuri sa atin, ang magbigay ng papuri sa atin, pagkatapat na paglilingkod ang ginagawa natin ang Panginoong Diyos, no? So, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Philippi, ngayon na ikaw ay ligtas na, you must work your salvation with fear and trembling. Sa verse 13, because it is for the pleasure of God. Hindi para sa atin, hindi para sa ibang tao, pero para maging pleasing siya sa ating Panginoon Diyos. Pero gusto ko lang pong linawin itong verse na to. Karamihan kasi ginagamit itong verse na to para sabihin, kita mo na, sabi, work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, nampalataya ka, tsaka dapat may gagawin ka para maligtas ka. Sige po, tignan po natin mabuti, no? Sabi dito, no? Ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabing working out your salvation with fear and trembling, ibig bang sabihin nito kailangan mong gumawa para maligtas, 'di ba? So, ibig sabihin nito, no? It means not to work to be saved. Pero bagawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin dahil ikaw ay ligtas na. Okay? Ganito 'yan. Basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Sabi po sa Filipos, no? Filipos 2:12. Sabi dito,
Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So ang ginamit pong salita, gawain. Pag sinabi bang gawain, ano po yung gawain? Ministry. Pag sinabing gawain, service. No? Hindi sinabing paggawa para sa iyong pagkaligtas. Diba? Which is, pag sinabi mong paggawa, gumawa ka para sa kanyang kaligtasan. Hindi po, ang sinasabi po dito, gawain na gagawin mo dahil ligtas ka na. So, the verse says to work out, diba? Hindi work. Merong work out. No? Yun ay, kumbaga, diba kapag ka nag-gym ka, nagwo-workout ka. No? Nag-exercise ka. So, ibig sabihin, inaano mo yun yung dapat mong gawin kasi gusto mong maging healthy. Ngayon, dahil ikaw ay ligtas na, no? I-workout mo kung ano yung natutunan mo. Ano yung dapat na maging ugali mo, i-express mo ngayon, ipakita mo sa mga tao. Ano ang dapat na maging ugali mo, ano yung dapat maging mga pagbabago sa buhay mo sapagkat ikaw ay ligtas na. Working out is different from working. No? Okay, so sana malinaw po, ayan, ano? So, ang problema natin ngayon, no? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, wala po tayong fear and trembling. Ang sinasabi po ni Pablo diyan, work out your salvation with fear and trembling. 'Di ba? Yung salvation mo, 'di ba? I-express mo, ipakita mo ang iyong salvation with fear and trembling. Ang sa atin ngayon, sa mundo natin, sa panahon natin, wala na pong with fear and trembling. Ang mas takot tayo sa ating mga teachers, mas takot tayo sa ating mga boss, mas takot tayo sa ating mga magulang, na kapag ka sila may pinagawa sa atin, pag hindi maayos, alam natin magagalit sila no? Nung isang beses lang hindi ko maalala kung kailan, ano, pero kaming mag-asawa, kapag hindi maayos yung gawa ni Shem, kahit ginawa niya yan, hindi kami satisfied. Gagawin mo na rin lang, gawin mo na ng maayos. No? Yan ang magandang philosophy na ituro natin sa mga anak natin. Hindi yung basta nakagawa. Sa magulang yun. At ang anak ko natatakot sa akin, kaya ginagawa niya ng maayos. Pero tayo, no, bilang mananampalataya, natatakot ba tayo kapag ang ginagawa natin para sa Panginoon, no? Pagka tayo naglilingkod sa Panginoon, no? Parang wala tayong takot, no? Pagka tayo nagpray, minamadali, no? O minsan hindi na nagpe-pray, no? Kapag tayo gumagawa ng mabuti, laging pwede na yan. Wala naman akong mahihita dyan Wala namang balik sa akin yan. Okay na yan. Nakagawa na tayo ng mabuti. Yan, ganyan ang attitude natin. Pagka tayo ay naglilingkod, no, during worship service, pag tayo sumisimba, no, minsan ang importante lang sa atin, nandun tayo that we attend, no. Ang tawag na natin doon, paglilingkod na, basta nandun tayo sa church. Pero wala tayong pakialam kung pinaglilingkuran ba natin yung Panginoon na binibigay natin yung ating best, di ba? Andun na lang, masabi lang na nakaupo ka dyan, nandun ka, nag-attendance ka, o naglilingkod ka na. Ganun yung ginagawa po natin ngayon, na ang ating mga attendees sa church, pagka nagpe-pray yung minister, hindi nagpe-pray. Napalinga-lingang ganun. O kaya nakapikit, kala mo nagpe-pray, pero tulog. Diba? Kapag ka-congregational singing na, wala namang kumakanta. No? Ang tagal-tagal ng church member, ang tagal-tagal ng nag-a-attend sa church, isang kanta hindi makasabay, paulit-ulit lang naman yung kanta natin. Yung iba naman doon, kapag ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, di naman nagbabasa, di naman nakikinig. Yun paghahanda para sa atin, para sa paglilingkod, inahanda ng ating singing, di ba? Even in singing, we praise the Lord. Di ba? Sabi sa Psalms, sing unto the Lord. Di ba? Your praises. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, gusto nating matuto ng salita ng Diyos, pero sa pagbabasa, wala tayong focus. Okay, no? At ang pinakamalala po rito, no? Pagka-preaching na, nandun lang tayo. Amen!
Amen. Pero walang pumapasok dito. Walang pumapasok sa utak, walang pumapasok sa puso. Maka-amen lang. 'Di ba? Ano tayo? Active tayo, walang problema. Ang tanong, may naintindihan ba tayo? Isinapuso ba natin yung narinig nating wisdom from the preaching? Nilagay ba natin yan para inalala ba natin yan para paglabas natin ng church, yan ay gagawin natin? We are talking about maturity, no? Isang beses na nga lang sa isang linggo, makakapakinig ng salita ng Panginoon, matutunghayan ang wisdom ng Panginoon, pero pagpasok dito, labas dito. Minsan, hindi na makapasok dito kasi tulog. So, anong maturity? Anong pagbabago? Anong paglago? No? Tapos sasabihin natin, yun na ba yung paglilingkod natin sa Panginoon? Is that it? No? What's the point of going to church? Kung di ka naman maglilingkod ng ayon sa iyong makakaya, ng 100% ng iyong makakaya, ano, attendance lang ba? Tapos, ang kapal ng mukha natin humingi ng biyaya sa Panginoon. No? Magaling tayo eh. Sabihin, bakit magandang performance mo sa work? Kasi sinasahuran ako eh. May kapalit na pera. Kaya binibigay kay 100% ko. Mga kapatid, yung gumising ka uli sa araw na to, yung meron kang kalakasan para kumita at magtrabaho, yung merong talino na binibigay ang Diyos sa'yo para yung pinapagawa sa'yo sa trabaho magawa mo para kumita ka ng pera, hindi pa ba sapat yun? Aanuhin mo ang trabaho kung patay ka na. Aanuhin mo yung trabaho kung may sakit ka. Diba? So, minsan hindi nakikita yung mga bagay na to eh. Bulag tayo pagdating sa spiritual blessings. Nakikita lang natin kapag material blessings. Pag spiritual na, parang wala. No? Hindi tayo sensitive sa mga ganito na ang kamay na pala ng Diyos ang kumikilos sa buhay mo pero hindi mo pa alam. Tapos sa paglilingkod mo, ganun-ganun lang. No? So basahin po natin yan, no, sa Revelations 3. Maganda kung mabasa natin to. Sana nagba-Bible reading tayo, no, para nababasa natin itong mga bagay na to. Magkaroon tayo ng desire, no. Sabi sa chapter 3, Revelations 3:14 to 16, sabi rito, "And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth." Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Church of the Laodiceans sa Revelations. Ang tawag po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao, no, na ganyan lang maglingkod, minsan hindi pa, ay lukewarm. At ang sabi ng Panginoon, dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, idudura kita. Yan ang sabi po ng Panginoon. At yes, marami pong lukewarm Christians today. Maraming lukewarm Christians today. No? Na pag may pinagawa tayo, okay na yan. Pwede na yan. Yeah. Especially sa ating mga Pilipino, uso sa atin yan eh. Okay na yan. Pwede na yan. Wala naman nakakakita. Walang fear and trembling sa ating paglilingkod. No? At yan ang resulta, no, kapag ang mga Kristiyano walang takot sa Panginoon, na ang ating paglilingkod ganun-ganun na lang, lukewarm. Yan. And that is why in our main text, merong emphasis doon ang sinasabi na we should do everything as if we are serving God. Bakit? Bakit yun ang emphasis? 'Di ba? Bakit as if serving God? Kasi po bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang expected sa atin, sapagkat tayo'y nananampalataya sa Diyos, we give the highest regard to the Lord. Hindi, kumbaga 'di ba, siya ang ultimate. Siya ang pinaka-bossing. Hindi yung pastor, hindi yung preacher, hindi yung magulang, 'di ba? At the end of the day, kung ikay mananampalataya, you believe the supremacy of God. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga kung para sa kanya mo gagawin, no? Dapat best. Kung best ang ginagawa mo para sa parents mo,
sa teachers mo, sa ministry mo, ano pa kung para sa Panginoon? Siya ang pinakarurok, siya ang pinakataas, siya ang pinaka-boss ng mga boss, ika nga. No? So, kaya nga iyon ang sinasabi, no, ng main text natin, kasi kapag ganoon ang ating kaisipan, if we only will treat God as God, at sabi nga na kung sa kanya mo ibibigay yung highest regard mo, pag sinunod mo yung sinasabi ni Pablo, it is also a good testimony, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Pag ginagawa mo yung best mo, hindi para sa tao, hindi para sa boss mo, kasi ginagawa mo yun dahil mananampalataya ka, dahil naniniwala ka sa Diyos, dahil Kristiyano ka. That is a good testimony for you sa trabaho mo. May integrity ka, no? You come on time, no? Nagpapasa ka ng mga requirements mo ng trabaho mo on time. O dahil ba gusto mo pa-promote? Hindi. Dahil ang gusto mo ay makita ka nila na ikaw ay maayos magtrabaho sapagkat naglilingkod ka rin sa Panginoon. No? Ganun din sa pag-aaral, no? Hindi ka nalilate, okay daw lahat ng pinapagawa sa iyo, on time ka sa projects, nakikisama ka ng maayos sa iyong kapwa-tao. Paano ka makakahatak, no? Paano ka makaka-soul win kung ang pangit ng reputasyon mo sa trabaho mo at sa school? Paano tayo makakapag invite, no, na makakilala sila sa Panginoon? Kung minsan kahit sa pamilya mo hindi maganda ang relationship niyo. Ay, ganyan pala ang mga Kristiyano. Yun naman yun, di ba? Pag nakita tayo na hindi maganda yung ating reputasyon, hindi naman dahil hindi naman titingnan kung sino tayo eh. Ang lagi nababanggit, ay ganyan ba? Ganyan ba yung mga Baptist? Okay. Ganyan ba yung mga Kristiyano? Ay ganyan pala. No. Hindi kumbaga kasiraan ni Kristo kapag hindi natin binibigay yung best natin sa lahat ng ginagawa natin na parang sa Diyos tayo naglilingkod. Yun ang sinabi ng ng ating main text. Whatsoever ye do, do it heartily, no, ng buong puso, as to the Lord, sabi rito. Pero kung ang tingin mo sa Panginoon ay wala lang at dinidisregard mo ang Panginoon, bali wala rin po tong verse natin. Para maging effective to, dapat you serve the Lord with fear and trembling. So, sana po nakita natin yung connection, no? And then, kaya nga po ito ang standard ng Bible eh. Na tayo, pag naglilingkod tayo, laging parang sa Panginoon. Hindi para makita ng ibang tao, hindi para i-uplift natin yung sarili natin, kundi para sa kalooban at para sa kalulugod ng ating Panginoon. That's the Bible standard. But it will not be effective kung ikaw mismo wala kang takot sa Diyos. No? So, do your best in school, do your best sa work, sa mga responsibilidad mo bilang ikaw ay isang parent, ikaw ay isang tatay, isang nanay, yan ay isang ministry na pinagkatiwala rin sa'yo ng Panginoon. Do your best. Be godly parents, be godly godparents, no? Unahin mo pamilya mo. In fact, yan naman ang first institute na itinayo ng Panginoon before the church, before the congregation. Ang in-establish ng Panginoon, pamilya no? The basic unit of the society is the first unit, no, na in-establish ng Panginoon. Sa Genesis pa lang po naka-establish na yan. So kung ikaw ay binigyan ng, 'di ba, if you have been given a responsibility to be a parent, be godly parents. If you have a responsibility to be grandparents, be godly grandparents. No? Mananampalataya ka Dapat laging si Kristo. No, laging kung may influence ka sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, i-direct mo sila kay Kristo, no? Tayo, it's not us, it's also Christ, no? Baka kasi maging ma-pride tayo niyan. Sabihin natin, ito ganito, kundi dahil sa hindi makakilala, hindi po. Salamat sa Panginoon, ginamit tayo para makakilala sila kay Kristo. Ang lundo po natin bilang mananampalataya ay laging papunta kay Kristo. Siya po ang itinataas palagi, hindi po tayo. And when you serve the Lord, you give your 100% or more. Kung kaya, no? Because the Lord deserves it. Nothing else. Wala na ba ibang rason The Lord deserves it. Because it is the only kind of service that we should give to the Lord. Yun lang ang dapat. Ang acceptable na service natin para sa Panginoon. Yung 100% plus
na ibinibigay natin. So dito na po tayo magtatapos. Basahin po natin ang mga awit 96, 7 to 9. This will be my parting verse to you. Sabi po dito, magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan na mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y mga dala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban, o sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Diba? Let us serve the Lord with fear and trembling, and let us do everything that we do as if we're doing it to the Lord. Nawa po naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon, at tayo po ibabati muna bago po tayo tumako sa ating pananalangin. Nanay Amihan Sara Yabut, good afternoon po. Kasama rin po natin si Patricia Yabut, magandang hapon. And then Nanay Susan Jose, magandang hapon po. Pastor dito Paraiso, good afternoon po, Pastor. At yan lamang po. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Please pray with us. Please pray with us upang maipahayag po natin ang isang tinig ng ating mga prayer request sa ating Panginoon. Sige po, i-refresh ko lamang po ito. Alright, let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli maraming salamat sa inyong salita. Nawa Panginoon, naging paalala sa amin bilang mananampalataya, bilang inyong mga anak, Panginoon, that you do deserve our best, O Lord. Hindi po pwede na para sa pagdilingkod namin ay pwede na yan. Laging dapat mas higit pa, Panginoon, kung nagagawa namin ito sa aming school, kung nagagawa namin ito sa aming trabaho, kung nagagawa namin ito sa bahay, higit, Panginoon, na dapat nagagawa namin ito para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala. Nawa, Panginoon, ang wisdom na ito, ang karunungan na ito ay manalagi, maging palagi pong nasa aming mga puso upang sa araw-araw, Panginoon, sa aming paglilingkod, maisip namin sa aming paglilingkod ay you deserve the best, O Lord. Maraming salamat po at purihin po ang inyong pangalan sa mga nagdiwang ng kanilang mga karawan. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, Panginoon, at patuloy po silang pagpalain. Dalangin ko rin, Panginoon, ang wedding anniversary ni Ivan and Sister Mina Chua. Kayo po ang magpala sa kanila at kayo po ang gumita sa kanilang pagsasama. Maging papuri po namin sa inyo, Panginoon, sa mga nagdiwang ng kanilang mga church anniversaries, ang MIBC Kawit at ang MIBC kay Kansa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga prayers, answered prayers, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa amin, sa mga provisions, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, maging sa pagpapagaling niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi po kami humihiling kami, Panginoon, na patuloy niyong gabayan at bigyan ng comfort, O Lord, ang Pastor Nel Datur at ang kanyang family for the passing of his brother na si Rogelio Datur, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa, maging mga provisions, Panginoon, at kaaliwan sa naiwan po ni Rogelio. Dalangin ko rin, Panginoon, na paggalingin nyo sa mga karamdaman ng aming mga mahal sa buhay, sina Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda, sina Mark Suarez, Panginoon, magpagaling sa kanila. Dalangin namin si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, maging ang mga speedy recovery po ni Nagi Castillo Doctor, ni Casen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, maging ng Sister Dang, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang full recovery and daily strength, maging ang recovery ni na Francesca Audrey Abad, Panginoon. Pagalingin nyo rin, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot na may osteoarthritis, si Angelina Cotriano na na-stroke, si ang ima sa kanyang kalusugan sa mga karamdaman. Ganun din, Panginoon, ang mother po ni Sister Pai Agasang sa kanyang health condition.
Dalangin din namin, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw na may heart disease at high blood pressure, siya po inyong pagalingin. Ang Ma'am Baby Villamel na may high blood pressure, gayon din si Laila Go sa kanyang kidney stones, at si Sister Salvacion Vargas na may high blood pressure din po. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Dalangin din namin ang nanay po ng Brother Mar Saren na si Leonardo Saren, kayo po magpagaling sa kanya. Maging ang nanay Elvie Rivas, sakit po na nararamdaman niya sa kanyang likuran. Dalangin din namin, Panginoon, si Kevin Bihasa na mayroong heart enlargement. Maging ang bukol sa leeg po ng nanay Dolores Mercalessia, kayo po magpagaling sa kanila. Nalapit ko, Panginoon, si Rihanna Tatuala sa kanyang skin asthma, kayo din po mag-provide ng kanilang pangangailangan. Ang Pastor Dito Paraiso, patuloy na namin nilalapit ang kanyang kalusugan, at siya po ay inyong bigyan ng complete recovery. Ganyan din, Panginoon, si Emilio Hapitana, kanya ang biyanan po ni Sister Lynn Hapitana, ang kanya pabukol ay inyong pagalingin. Nilalapit din namin, Panginoon, si Mama Glo Agudon, bigyan niyo po siya ng kalakasan, kalusugan, at ang sakit po ng pangangatawan ng Nanay Susan Jose, kayo po magpagaling sa kanya. Nilalapit din namin, Panginoon, ang Pastor Nelda Tour sa kanyang high blood pressure, at ang mga anak po ni Ate Lisa Hardiniano, si Marlon sa kanyang hypertension at hyperthyroidism, at si Moises na mayroong kidney problems at hypertension. Ngayon din, Panginoon, ang Pastor Mike Digan, nilalapit namin ang kanyang kalusugan, maging maayos po ang kanyang mga lab result. Maging si Jocelyn, Panginoon, na mayroong mataas na lagnat, kayo po magpagaling sa kanya. Nilalapit namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may malulubhang karamdaman, sina June Santos, Esther Mariano at Rex Rosales na nagdadialysis, Panginoon. Ngayon din sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Julita Elisiralde, si Mary Rebamonte, si Amparo Cruz at si Jason Juarez na may mga cancer. Nilalapit namin, Panginoon, si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perdis Kaar at si Frank Hardin na may mga diabetes, Panginoon. Kayo po ang magpakita ng awa, Panginoon. Pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. Kayo rin po magbahala na mag-provide po para sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Nilalapit kong patuloy, Panginoon, ang Sister Agnes Casiao at si Arabel Ocampo sa kanilang pagbubuntis, sa kanilang pagdadalang tao, Panginoon. Kayo po humawak sa kanila, maging maayos po ang kanilang panganganak, at patuloy yung bigyan ng maayos na kalusugan ang ina at ang mga bata po sa kanilang sinapupunan. Nilalapit namin, Panginoon, ng mga prayer request ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy ko nilalapit sina Grace, Faith, and Mercy, ang mga anak po, ang ng Sister Dang at Preacher Gary Chua. Kayo pong magbigay ng kalakasan, katalinuhan at karunungan sa kanila. Dalayan ko rin, Panginoon, patuloy silang iingatan. Gayun din, Panginoon, ang apo ni Yen Oilua Badsarivig, bigyan niyo po ng health and growth, sa continuous strength and grace naman po para kay Emily Muth, at patuloy niyong bigyan ng strength, guidance and provisions ang Vu family. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang strength, good health and spiritual growth para sa family ko. Si Shem, bigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge and understanding sa kanyang pag-aaral. Patuloy niyo akong bigyan ng kalusugan, kalakasan at karunungan, Panginoon, sa mga pinagkatiwala niyong gawain sa akin, maging sa akin trabaho, Panginoon. Bigyan niyo ng strength and health ang Ma'am Sheila at wisdom po sa kanyang business. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng petition papers papunta sa US. Ang Sister Doris Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Dalangin din namin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Ang pag-iingat niyo po sa Deacon family sa kanilang mga travels, Panginoon. Ang Sister Malula o kanyang family members, bigyan niyo po ng spiritual growth and protection. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista sa kanila pong gawain dyan sa Lawaan, Antique. Patuloy po kayo magpala at magbigay ng provisions sa kanila pong gawain para po sa inyong gawain sa lugar na iyon. Nalayan ko rin, Panginoon, ang guidance and provision para sa Inocencio family at sa Abdul Razak family. Nalapit namin, Panginoon, si Aida Key Ejok and family. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan and protection for the whole family.
At nilalapit din namin, Panginoon, si Corazon Bernardo. Bigyan niyo po siya ng good health and strength. Ang Ate Beth Akong, Panginoon, ang kanyang family ay patuloy niyong pong gabayan at bigyan ng kalakasan. Kaya din ang family po ng Nanay Gertrude Severino, bigyan niyo po ng kalusugan, kalakasan, maging si Bing Rain Severino, ang kanyang mga mahal sa buhay, at pataguin niyo rin po ang kanilang business. Dalangin din namin ang kalakasan, kalusugan, at ang heart's desire po para kay Nanay Susan Jose Gloriani. At dalangin namin, Panginoon, ang Zapata family, patuloy niyo po silang gabayan. Ang Sister Yoli Jacinto, Panginoon, ang kanyang pong kalusugan, kay Ate Yoli at kay Christine J. Sarmiento and family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Baby Aya, ang kanyang spiritual strength and physical strength. Kayo po magbigay nito. Bigyan niyo po siyang patuloy ng good health, wisdom, and spiritual growth. Dalangin din namin, Panginoon, ang Carpio family, kanilang kalusugan, ang kanilang pinansyal na pangangailangan, at ang kanilang pong unspoken heart's desires. Patuloy niyong bigyan ng kalusugan, ang maayos na kalusugan, at the heart's desires ng Ma'am Baby Villamiel, ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, at patuloy niyong pag-ingat sa kanyang pamilya. Nilalapit namin, Panginoon, ang mga anak ni Angelica Di Guzman Guso na si Ella at Ashley sa kaligtasan at kalusugan. Pagalingin niyo po ang bukol ni Ashley. Ingatan niyo po ang kanyang asawa, at patuloy niyo pong tugunin ang kanilang pinansyal na pangangailangan. At also praying for the Yabut family, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom, mercy, and strength. At nilapit namin ang Pastor Neil Kikep at ang Preacher Manny Nicolas, ang MIBC Mission Trip sa Romblon and Antique. Kayo po ang magbigay ng provision at pag-iingat. Ngayon din, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ng Sister Carmelita, ang kaligtasan po nila, bigyan din po sila ng maayos na kalusugan at pag-iingat po sa kanila, sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Maibalik po ang pagtuturo ng mga bata at ang soul winning, Panginoon. Maging ang pag-aaral po ng kanyang mga anak, kayo po ang gumabay sa kanila, at mapaayos at mapacheck po nila ang kanilang mga magulang at ang pag-aaral po ng Brother Wilson sa Bible School. Nilalapit ko, Panginoon, si John Real Sarbito, ang kalusugan po ng kanyang asawa at anak, at ang kanyang nanay na nasa probinsya. Dalangin po namin na hindi sila magkasakit. Nilalapit ko rin ang family po ng Sister Alexis Salazar, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at pag-iingat, at maging maayos po ang maayos po ang kanyang pagtatrabaho. Gayun din, Panginoon, nilapit ko ang FIBAP Sports Fest. Ingatan niyo po ang bawat manlalaro bukas po sa Sports Fest na ito. Ang MIBFC Conference, Panginoon, ingatan niyo rin po ang Pastor Tim Nolan at delegates na pupunta po rito. At ngayon din, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, kayong patuloy na magpala at paggabay po sa mga namumuno po rito. Lagi ko rin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, maging ang mga online ministries, Panginoon. Kayo po ang nagbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga inyong mga ngaral, Panginoon, na patuloy na gumagamit ng internet para mapangalap po ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa lahat po ng mga elders namin. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kalusugan. Kayo rin po magbigay sa kanila ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kung meron po sakit na nararamdaman, Panginoon, kayo po ang magpagaling sa kanila. Salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood at manonood pa ng Hardin ng Panalangin. Kayo po ang tumugon sa kanilang mga personal prayer request, sa kanilang mga heart's desires, Panginoon. At patuloy niyong gamitin ang ministry ito, Panginoon, para sa kanilang spiritual growth. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa panalangin. Tignan ko lang po kung may mga comments po rito. Ano po? Ayan, at okay, magandang hapon kay Sister Agnes Casyao. And then salamat din po. Magandang hapon din kay Karen Sumudibilla Castillo at kay Nanay Tuding Severino. Nanay Elvrivas, good afternoon po. Pastor Lito, okay po. Okay naman po ako, Pastor Lito. Maraming salamat po sa inyong pagtatanong at patuloy rin pong ingatan ng Panginoon ng inyong kalusugan.
And then, okay, tayo po ay tutungo na sa ating pagbati sa mga nakasama natin ngayong hapong ito. Magandang hapon at maraming salamat kay Ate Beth Akong, kay Brother Eugene Cabaya, Nanay Dory Santos, Brother Cyril Escobar, Ma'am Joyce Digan. Kasama rin po natin ang Sister Baby Aya Avestrus, Sister Veronica Belen. Kasama rin po natin si Nestor Gicaraya. Magandang hapon po. Maging ang Nanay Daisy Alvarez, magandang hapon Nanay Daisy. Alam kong kasama mo dyan si Kuya Dennis, ayan. And then si Sister Carmelita Belen at sa aming kaibigan na si Laarni Adres, magandang hapon. Good afternoon po, salamat po sa pagsama sa amin kay Ma'am Risa Lumangyaw, ayan. At maging kay Patricia Yabut, kay Nanay Amihan Yabut, good afternoon po. Kay Nanay Susan Jose, kay Sister Shalini Gloriani, good afternoon po. Pastor Lito, good afternoon. And then Sister Agnes Casiao, ang Sister Karen Sumudibilla Castillo, Nanay Gertrude Severino at kay Nanay Elvie Rivas. Ayan, at maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Meron po ako hindi nabati, ay humihingi po ako ng pamanhin. We always encourage you po to comment, leave a comment at maging ang emoji po para mabati namin kayo sa pagtatapos ng gawain. Maraming salamat po. Ang Hardin ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua at ang Mamdang. And then bukas po ang midweek service ng MIBC Silangan sa pangunguna ng Pastor Mike Digan. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Hardin ng Panalangin. God bless you all. Patuloy lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon.